Babe, have you heard the news? May mga natagpuan daw dead fish sa may seashore somewhere in the south. Babe, nakikinig ka ba? Babe! Ay nako, makapaglakad-lakad na nga lang muna. Kairita? Tagulan, taginit, tagulan ulit. Sa mga oras na ito ng ating mundo, hindi na mawari kung ano na nga ba ang nangyayari. Dumarami na ang mga rumaragasang mga bagyo, hindi mapigil ang pagsabog ng bulkan at iba pang mga sakunang dulot ng kalikasan. Nakapanlulumo kung iisipin na ang dating paraiso ay unti-unti nang nasisira dahil sa kapabayaan ng mga tao na siyang dapat ay nangangalaga at nagbibigay importansya dito. Malaking porsyento ng daigdig ay nababalot ng tubig. Katubigang nagbibigay ng buhay sa karamihan sa nilalang. Kung tutuusin, ay napakaganda ng karagatan. Sagana sa likas na yaman na tila'y walang kakulang-kulang. Iba't ibang uri ng isda ang makikita, tulad na lamang ng clownfish, pating, dolphins, at isama pa pati na ang mga dilis. Napakasarap makita ang mga makukulay na halamang dagat na tumutubo kalapit ang mga coral reefs na wari isang bahagharing kapuri-puri. Ang kasaganaang ito ng karagatan ang pangunahing pinagkukunan ng pangkabuhayan ng sangkatauhan. Ngunit bakit tila ang isang berheng anyo ng katubigan ay patuloy na pinaniniwala sa pag-ibig na puno ng kabalukutan? Ayon sa mga scientific, ang mga pagbabago sa yaman dagat na nararanasan natin at pati na sa ibang bansa ay dulot ng global warming. Ang mga ebidensya ng pangyayaring ito ay nakagugulat at hindi dapat ipagsawalang bahala ng mga tao dahil tayo rin ang nagiging biktima nito. Ano nga ba ang global warming? At paano nito naapektuhan ng karagatan? Ano yung global warming? Ang global warming ay ang pagtaas ng temperatura sa surface ng ating mundo. Ano po ba yung mga epekto ng global warming sa ating mundo? Unang-una dyan, yung climate change. So sa pagtaas nga ng temperatura, makaka-apekto ito sa iba't ibang bagay. Kagaya niyan, yung mga malalakas na bagyo, yung mas matitinding tagtuyot, at pati na rin mga iba pang natural calamities. So may kinalaman din dito yung
pag-melt yung ating mga polar caps sa North at South Pole. And pati na rin yung mga malalakas na lindol. Yung global warming po, sir, sa tingin niyo, ano po ba yung mga nagkakos nito? So, ang pinakaunang cause or ang pinaka-major cause ng global warming is actually yung greenhouse gases. Okay. Kasi alam naman natin na kailangan natin ng init galing sa araw. So, ang nangyayari, dahil sa mga greenhouse gases na ito, natatrap yung init. Kasi hindi lahat ay na-absorb ng living organism sa ating mundo. So, ang iba dito ay bumabalik sa kalawakan o sa outer space. Ngayon na nangyayari, yung greenhouse gases, hindi simple siyang blanket. Na instead na tumalbog, pabalik yung iba sa mga heat na nagagaling sa araw, of course. Is bumabalik ulit ito sa natatapin ko sa Earth, which causes naman ng pagtaas ng temperatura. So examples ng mga greenhouse gases, meron tayong carbon dioxide, methane, at iba pang mga greenhouse gases na either napoproduce through man-works or yung sinasabi natin na likhang tao. Meron din naman natural ways ng pag-produce ng mga greenhouse gases. Mula nang maganap ang revolusyong industriya, nagsimula ang pagsusunog ng mga fossil fuel tulad ng karbon, langis, at natural na gas na nag-aambag sa pagdami ng carbon dioxide sa atmosfera na siyang dahilan ng unti-unting pagkabutas nito. Sa ngayon, konsentrado na ang greenhouse gases sa atmosfera ng daigdig na nakakaapekto ng malaki sa yamang dagat. Dahil dito, nagkaroon ng prediksyon ng mga siyentipiko na sa taong 2048, mawawala ng buhay ang mga organismo sa karagatan. Isa sa mga epekto ng global warming sa karagatan ay ang pagkasira ng mga bahura sa dagat o ang tinatawag na coral reefs. Ang coral reefs ay nabubuhay lamang sa tiyak na temperatura at salinity ng dagat. Ang mga ito ay namamatay sanhi ng pagtaas ng temperatura ng dagat bunga ng global warming. Kahit na ang 1 sentigradong pagtaas ay makapagdudulot na ng malawak na pagkasira at pagkamatay ng mga ito. Ang isa pang dahilan ng pagkasira ng mga bahura ay ang coral bleaching. Ano nga ba ang coral bleaching? Ang coral bleaching ay yung pagkamatay ng mga corals dahil sa climate change. Yun yung time na sobrang na-expose sa init yung mga corals, kaya yung mga algae na nakatira doon ay nagsisialisan. This makes the coral turn white, at kung tumagal yung sistemang ito, tuluyan silang mamamatay. Another thing is yung mga acanthators or yung crown of thorns. Kapag dumami ang population nila, ay yun yung nakakadagdag yun sa pagkasira ng mga corals. Paano po makaka-apekto ang global warming sa pagkakaroon ng coral bleaching? Malaki ang epekto ng global warming sa coral bleaching. Ito yung mga panahon na yung atmosphere ay nagtatrap ng maraming carbon dioxide na nagkukos ng sobrang init sa kapaligiran. So, as an effect, iinit din yung dagat. Ano pong magiging epekto ng coral bleaching sa mga isda at iba pang lamang dagat? Kawalan ng coral means kawalan ng pagkain ng isda. This obviously affects more of the small fishes. Kapag nawala ang maliliit na isda, mawawalan din ng pagkain yung mga malalaking isda. This will eventually lead to starvation of humanity. When corals start to bleach, this is a signal that the sea is not in the good condition anymore. As what we said, we are all connected with one another. So dito papasok yung concept ng biodiversity. Everything on Earth has its purpose. When people try to destroy one thing, it destroys everything. Uy, may mali akong... Can coral bleaching be stopped? I think it's too late to stop the coral bleaching, but we can minimize the impact. We should implement laws and make some action to lessen the carbon emission. Pangalawa,
nagkakaroon ng ocean acidification. Ito ay mula sa higit kumulang ng 79 na toneladang carbon dioxide sa atmosfera sa daigdig, hindi lang mula sa pagsunog ng fossil fuels, kundi pati na rin sa deforestasyon o ang paglinis ng mga kagubatan sa pamamagitan ng pagtutroso o ang pagsunog ng mga puno at paggawa ng semento. Ang carbon dioxide ay nahihigop ng ating karagatan. Sa paraang ito, nagkakaroon ng reaksyon sa tubig na nagiging sanhi ng pagkabuo ng carbonic acid. Ang mga molekula ng carbonic acid na ito ay nagre-react sa molekula ng tubig at ang pagbibigay ng bicarbonate ion at hydronium ion. Bunga nito ang pagtaas ng acidity ng ocean. Ayon sa mga eksperto, mga shelled organisms o ang tinatawag na calcifying species tulad ng oysters, clams, sea urchins, shellfish, crabs at lobster ay higit na maapektuhan dahil ang carbonate ions na importanteng parte sa pagbubuo ng kanilang shells or skeleton ay nababawasan sa pagtaas ng acidity ng karagatan. Kung ang mga organismong ito ay nasa panganib, ang buong food web ay maaaring nasa panganib rin. Sa ngayon, bilyong-bilyong tao sa buong mundo ang nakadepende sa mga isda at shellfish sa karagatan bilang pambuhatan ng protina. Pangatlo, ayon sa mga eksperto, mabilis umanong tumataas ang level ng tubig sa mga karagatan sa nakalipas na 2,000 taon. Ayon naman sa pag-aaral na pinangunahan ng Rutgers University sa Amerika, aabot umano sa 5,5 pulgada o 14 na sentimetro ang itinaas ng tubig dagat sa loob ng isang siglo. Gayunman, pinaliwanag ng mga eksperto na kung wala ang global warming, mas mababa lamang sa halos 3 pulgada o 7 sentimetro lamang ang itataas ng level ng karagatan. Ang pagtaas na ito ang nakapagdudulot ng masamang epekto sa marine ecosystems dahil hindi masyadong maabot ng sikat mula sa araw ang mga halamang dagat na nakadepende sa photosynthesis. Pang-apat, dahil sa bagyo at matinding pag-ulan na dulot ng global warming, maaari ring masira ang mga coral reefs at iba pang coastal ecosystem. Nakakatakot. Yan ang unang ating masasabi sa mundong tila bumabaluktot. Sakuna, gutom, sakit at dilubyo. Ilan lamang yan sa mga maaaring maging dulot ng isang epektong masasabing salot. Tatapot hindi pa huli ang lahat. Marami pang pwedeng magawa upang itong salot na may tutulong ay manumbalik sa isang biyayang nagtinunod. Kailangan lamang ng disiplina. Ang pagbabagong ninanais ay makakamit lamang kung sisimulan sa pansariling gawain. Tamang kaalaman na magsisilbing daan upang ang kabihasnan ay muling mabuksan.